Magandang araw po muli. Nako, pag-uusapan natin, ano ba yan? Paano ba natin makukuha ang tiwala ng publiko, no? Dito sa usapin ng flood control projects. Abay, nagsimula ho ang House, may Committee on Infrastructure. Ang Senado may Blue Ribbon. Tumigil na ho sila. Ang naiwan na lang ho, yung tinatawag na Independent Commission for Infrastructure. Ay hindi naman ho talagang independent yan dahil ang EO 94 ay ginawa at pinirmahan ng Presidente. Ang nag-create yan ang Presidente. Ang nagnumbra ng members ang Presidente. Ang unang meeting sa Malacanang. So, ang mga tao para nagsasabi, ay bakit ganyan? Bakit tumigil na yung sa House at sa Senate at ito na lang bukod tanging ICI? Alam po nyo, ang problema dyan, ang sinasabi ay hindi natin pwedeng i-livestream ang proceedings in this day and age ho, no? Na lahat ng tao digital na, kahit sa media nga ho, digital landscape na. Aba, hindi mo ila-livestream, tapos maririnig mo, si ganito hindi na ilista. Natandaan nyo yan, ang ICI naglabas ng yung para sa hold order. Abay, meron hong nakalimutan, naglabas na ng panibagong sulat na isinama yung isa. Pero hindi ina-explain. Kaya ho ito nagiging problema ngayon dahil hindi natin napapanood, hindi natin mismong naririnig, hindi natin mismong nakikita. Ano ba nangyayari sa ICI? Ang ICI ho is supposed to restore the public trust of us, all of us, doon sa proseso ng mahiya naman kayo campaign, no? Bakit po? Napakahalaga po ang parte ng para mo maging accountable ay kailangan ho transparent ang process. Hindi ho kayo magiging accountable kung ang proseso ay hindi transparent tapos nagkaroon lamang ng conclusion. Katulad na nangyari, no? Meron ng decision na si Congressman Saldico at ang SunWest nag-file sila ng mga kaso. Ngayon, ang mga tao naghihintay, anong kaso yun? 'Di ba? Ang tinatanong natin, paano? Kasi ang gusto natin malaman, yung bang flood control project sa aking lugar ay ghost o substandard, no? Critical ho yun kasi katulad ng sa Bulacan, ang sinabi, halos lahat sa District 1 substandard. O dapat malaman ng taong bayan na substandard yun para pag nagbaha, madali kang makaka-adjust dahil wala naman hong tumutulong sa atin. Tayo ang nagtutulungan sa isa't isa. Pag nalunod ang ating tirahan, ang ating gamit na napundar, ay tayo hubay binabayaran ng Estado? Hindi. Kaya kailangan natin malaman saan yung danger zone. Ito pala, nagkaroon ng proyekto dito, pero substandard, or nabayaran na, tapos na, pero ghost project. No, napakahirap po niyan. So, makikita natin dyan sa ICC, hindi isinasa publiko. Creation siya ng Executive Order 94 to investigate, receive, gather, evaluate evidence. Ang pag-evaluate ng evidence pala po, hindi kasama ang taong bayan, no? Samantalang ang taong bayan, ang ground level, ang pwede magsabi, hindi yan totoo kasi ito ang nangyayari sa aming lugar. Ngayon, kung sila yung 3 o 4 na mga nanumbrahan dyan, nasa air-conditioned room, nakikipag-usap, magtataka ka, ano kaya nangyayari doon? Ang unang signos para sa akin, yung may isang contractor na nagbalik ng SUV, malaking sasakyan, no? Tapos nagkamayan sila ng contractor at ni head ng ICI. Anong ibig sabihin ng kamayan? Okay na? Mali naman ho yun. Kasi taxes ho natin Yun na yata ang hindi nakukuha ng ICI na nagkakaroon tayo ng problema. So, pag closed door policy, yan ang policy nila ngayon, ng ICI, abay no public or media access. Mahirap naman po yun. Ang rational daw po, kaya nila sinasarhan ang investigation nila ay they are trying to avoid a scenario of trial by publicity. Wala po tayong magagawa doon. In this day and age, the more na hindi mo isinama, the more na kung ano-anong balita ang lumalabas. So how do you control? Napakahirap po nun. Second is they want to protect witnesses and the evidence.
ay ano kung klaseng protection? Ibig mo bang sabihin, pag binuksan mo sa public, magkakaroon ng problema ang mga witnesses? At ang evidence, magkakaroon din ng problema? Mahirap naman po yun, no? Avoid political exploitation. Hindi ho niya yan maa-avoid, mga sir, mga ma'am, no? Bakit po? Ay karamihan ho ng mga involved taga House of Representatives at taga Senado, talagang may politika sa nangyari, no, doon sa pamimigay ng pondo para sa flood control projects, no, and maintain the commission's integrity. Hindi ho kailangan ng integrity nyo, ang kailangan yung proseso para maintindihan ng taong bayan ano ba talaga ang nangyari, at hindi kayo ang magde-decide. Ang taong bayan ang magsasabi, naniniwala kami hindi talaga kasama ito, o naniniwala kaming dapat yan ikulong. Yun ho ang napaka-importante, no? So, kung ano-ano na sinabi ng mga political leaders natin, may nagsuggest na, baka naman pwedeng i-allow ang limited public attendance, no? Yung parang nangyayari sa Estados Unidos, may naandon, may nagdo-drawing, at may nag-summarize ano nangyari. At the end of the day, may briefing na ginagawa. Parang ayaw rin po nila yon. Meron rin pong nag-suggest na disciplined hearing ang gawin para to prevent misuse. Meron rin po sabi na, nako, ay kung ganito ang proseso, it fuels suspicion, na may kinokontrol at may sinasanitize. Ay sa laki ng pondo niyan, tandaan po natin, ang nawawalang pondo ay 1.7 trillion. Trillion na po ang pinag-uusapan. At uulitin ko, yan po ay sa flood control projects lamang. DPWH pa lang po yan. Hindi pa tinitingnan ang farm to market road na DA, ang irrigation ng DA, hindi pa tinitingnan ang school building ng DepEd, at hindi pa rin ho tinitingnan ang TESDA. No? So, tip of the iceberg, hindi ho natin nakikita yung ilalim. Abay, kung 1.7 trillion ang nawawala at ang ating budget ay 6.7 trillion, sandali lamang. Kaya hindi natin nararamdaman ang serbisyo ng gobyerno, no? So, ano ang importanteng malaman ng ICI? Ano ba ang expectation ng publiko? Ang gusto ng publiko, open congressional hearing, transparency in the accountability processes, no? Political sensitivity rin po, dahil gusto rin po nilang malaman talaga, yung bang hinalal ko nag-benefit. O kung lahat sila ay nag-benefit, sino yung bukod tanging congressman o senador na tumindig ng malinis? Dapat po yung palakpakan natin, kasi hindi naman po kung may bulok na kamatis sa isang basket, pag kayo na namamalengke, ay lahat na bulok. Kaya, di ba, kaya inaaliso natin yung mga bulok na kamatis para yung magaganda ay ma-maintain natin. Ganyan rin po ang nangyayari ngayon. So, ano po ang current status? As of October 7, si ICI ay ganun pa rin ho, sarado. Closed door policy pa rin remains. Nakita natin na pumunta doon si dating DPWH Secretary Mark Villar. Hindi natin alam kung anong pinag-usapan. Nakita rin po natin ang Diskaya couple na pumunta doon. Hindi rin po natin alam kung anong pinag-usapan. Ang promise nila ng ICI, they will release verified evidence and submit recommendations to the Ombudsman once internal validation is complete. Kailan ho yun? Abay, 90 days na ho. Simula na nag-declare ng mahiya naman kayo, wala pa ho tayong nakikitang report. Kahit nga ho sa AMLA aggregate lahat ang linalabas ng mga bank accounts. I-disaggregate nyo by sino yung mga na red flag, para naiintindihan ng taong bayan, at ang taong bayan ang gagawa ng konklusyon. Hindi na ho tanga ang Pilipino. Ang Pilipino ang gagawa ng conclusion para masabi niya sa sarili niya, yung tax kong binayad, nagamit naman pala ng tama. O, ang tax ko nawala dahil may nagka-interest. Ito po si Maluti Kia ng Maltik. Like, follow, and share. At hintayin niyo yung susunod nating pag-uusap. Magiging interesting rin po yun. Salamat po!